Samantala, handa umanong humarap ang tinawag na bagman ng mga Duterte na si Ramil Madriaga sakaling imbitahan siya sa Kongreso sa pagdinig ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hihingi naman ng kampo ni Madriaga na mapasailalim siya sa Witness Protection Program dahil sa mga banta kahit nasa loob siya ng kulungan. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones. Na mag-apply sa Witness Protection. Kinumpirma ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Ramil Madriaga, na handa itong humarap sakaling tatawagin siya ng Kongreso sa pagdinig ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alam niya the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So yung willingness niya, yes, basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Matatandaang lumutang ang pangalan ni Madriaga matapos mag-file ng affidavit na nagsasaad na siya umano ang humawak at naghahatid ng pera para sa kampanya ng Vice Presidente na pinondohan ng Pogo. Pinaninindigan din anya ni Madriaga ang alegasyong dumalo si VP Sara sa BJMP facility kung saan siya nakadetene. Ayon pa kay Atty. Palad, may 3 cellphone na kasalukuyang nasa pangangalaga ng korte. Ito umano'y naglalaman ng mga ebidensyang sumusuporta sa affidavit ni Madriaga kung saan inilahad niya na nagsisilbi siyang bagman ng pamilyang Duterte. Yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi ng attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Para sa kaligtasan ni Madriaga, sinabi ni Palad na balak nilang humiling na masailalim ito sa Witness Protection Program dahil sa mga banta na natatanggap ni Madriaga kahit nasa loob ng kulungan. So, hindi natin binabaniwala yung threat na yon dahil mismong may mga kaibigan din naman tayo sa BJMP na bumubulong na ingat kasi nga may patong na siya. Kaya mismong yung mga kaibigan namin kumakausap sa mga BJMP hierarchy na huwag naman isama sa general population during the Oplan Galugad para lang masecure yung safety kasi syempre masyadong mabigat din yung mga salaysay niya. So far, yung threat is nasa loob, yun ang sabi ni Ramil. Samantala, iginiit ni Congressman Gil Acosta na bagamat hindi pa nila nababasa ang 2 impeachment complaints na isinampa laban kay VP Sara, susundin nila ang tamang proseso sa pagtatalakay nito alinsunod sa batas. Hindi ko pa makita dahil hindi pa natin nabasa yung 2 complaint. We'll see. Ang trabaho naman lang namin sa Committee on Justice bilang ex-officio member is, number 1, either sufficient in form, second is sufficient in substance. So doon na maglalaro regarding guilty or not guilty, hindi sa amin eh. Yun ay nakaatang sa Senado on whether or not meron bang basihan. Ito kung meron man lang basihan o walang basihan. Kanina nilinaw ni House Committee on Justice Chair Representative Jervil Luistro na hindi pa aandar ang 1-year bar rule sa impeachment ng bise hanggat hindi pa ito na i-refer sa komite. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.